welcome to my vlogs in the Roti Vlog. So today guys, pupunta ako doon sa puno ng persimmon kasi napansin ko parang damadami ng mga bunga na nalaglag sa ground. So kailangan kong pulutin kasi sayang yun guys, magawa natin itong pudding o di kaya like banana bread siya, pero persimmon bread ang ating gagawin. So kaya tara. Ayan, papunta lang ako dito sa area ng persimmon fruits. Itong fruits na to guys ay wild siya. Pero may magagawa dito. Yun nga, yun ang pudding. Ayan. So makikita nyo dito, ang dami nang nadaglag sa ground. So ang mga gaya nito guys, ganito, yan. Kailangan kong pulutin to kasi kailangan ko siyang gawing pulp. Mag-pulp ako dito para gawing pudding. Yan. So yung iba makikita nyo narate na talaga siya. Yan. Ang dami. Pero itong mga ganito, pwede pa yan. Kasi hugasan lang naman ito eh. Yan. So, yan. Pupulutin ko yan kasi sayang. Yan. Dito bagong laglag lang yan. Yan. Dapat talaga dito guys, maaga pupunta. Kasi natanghalian na ako. Kaya hindi na ganun kadami ang napulot ko na ito. Pero nalaglag eh. Ito medyo hilaw pa siya. Pero pwede siguro ito pahinugin. Yan. So yan lamang guys. Mamulot muna ako. Para maipon ko to. Makaipon din ako ng puree. Yan. Puree ang gagawin natin dito. So, yan, ganyan siya. Napakatamis niya guys, promise. Kaya perfect talaga siya pang gawing pudding. Yan. Yan. Diba? Dami. Yan. Sobrang tamis. So dapat kasi dito, medyo mushy na siya. Yun ang perfect na i-harvest. Nahinog na hinog. Ang hirap na magkuhan guys kasi ang dami nang nadurog na kasi mga ilang araw ito nalaglag ang iba. Pero ito mukhang kanina lang ito nalaglag eh. Umaga. Yung iba kasi na rate na talaga siya. Ayan nga guys, dito na ako sa bahay. Ayan na yung persimmon na harvest ko. So ayan, hugasan ko lang siya and balatan para gawing puree. Ayan. So mash ko lang siya para lalabas yung pinaka-puree niya. Yun ang ating gagawing persimmon bread. At ayan nga, nakagawa ko ng mga 3/4 cup na persimmon. So ayan, lagyan ng 1 cup na butter, 2 eggs, 1 teaspoon vanilla extract, 3/4 cup na sugar. I-mix lang siya. And then pagkatapos ma-mix, prepare naman ang dry ingredients. So 1 3/4 cup na flour, 1/4 teaspoon na salt, 1 teaspoon na cinnamon powder, 1 teaspoon na baking soda. So, ipaghalo lang yung wet and dry ingredients. And then, lagyan siya ng nuts after na ma-mix. Walnuts ang nilagay ko. Ayan. So, na-mix na. I-transfer na siya sa baking tray. And, i-bake yan siya sa preheated oven 350 degree for 40 minutes. Ayan. Diba? Ang galing. So, ayan na. I-bake ko na siya, guys. After 40 minutes, ayan na siya. Ready nang kainin. Diba? Ganun lang kadali. Tikman ko na siya, guys. It's good. Ang sarap, guys. So, kain muna ako. Thank you so much. Bye-bye.